Isang pagpalayang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Danikis Piña Morgado mula sa Hisampung Baitang Pangkat Faith. Ngayon po ay ating tatalakayin ang ika-33 kabanata na pinamagatang ang huling matuwid. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan, atin munang alamin ang mga talasalitaan. Nakapagpasya, ibig sabihin, nakapagdesisyon. Nakahuma, ibig sabihin, nakakibok. Nakahihirang, nakatataga, balisa, namomoblema. Masalimuot, ibig sabihin, komplikado. Makadaugaga, mapahinga. Naparamdam, nawala. Naparam, nawala. Napamangha, humanga. Lalaho, ibig sabihin, sasali. Kabangisan, ibig sabihin, katapangan. At tayo naman pong dadako sa ika-33 kabanata. Maagang inihanda ni Simon ang kanyang hiyas at sandata. Magkasama sila ng Kapitan General patungong Espanya. Sa pag-alis ni Simon, kumalat ang hakang-hakang. Natatakot si Simon na maiwang mag-isa sapagkat baka paghigantian ng mga kanyang inapi o pinagsamantalahan. Kumalat din ang balitang ang papalapit na general ay matuwid. May posibilidad na ipasauli ang kinita kapag naabutan pa. Kumalat din ang akahakang kung pudpud na ang parang ay lilipat naman sa ibang lugar ang balang. Kinahaponan, pinagbilinan ni Simon ang kanyang mga alila na kapag may naghanap sa kanya na binatang si Basilio ay papasukin agad. Nagkulong na ito sa kanyang silid at nag-isip. Dumating si Basilio upang pasalamatan si Simon. Malaki ang pagbabago ng katawan ni Simon, bunga ng kanyang 2 buwang pagkakasakit. Ngunit kahambal-hambal ang anyo ng binata nang dumating. Payat na payat, walang kaayusan ng damit at gusot ang buhok. Maitutulad ang kaanyuhan sa isang galing sa libingan. Naawa si Simon sa sawing palad na binata. Tama, Basilio, tindigan natin ang planong pakikipaglaban. Tayo ang dapat maging tinig ng pagkakapantay-pantay. Isang mabuting pangitain ang pagdating mo. Nag-aalab ang apoy ng puso ko. Tahimik na pinakinggan ni Simon si Basilio na pinarusahan siya ng lumikha dahil nilimot ang kasabiang dinanas ng kapatid at ina. Wala na siyang ibang nasa isip kundi gantihan ang nang sama ang sama. Hindi na niya ipagkakaitang kanyang tulong. Naniningning ang mata ni Simon. Nagpasalamat siya kay Basilio dahil pinawi nito ang ilang pag-aalinlangan. Umaliwalas ang mukha ni Simon. Nawala na ang panlulupaypay ni Simon. Noon, hindi pa siya hari ng kalooban dahil umibig, ngunit ngayong wala na ang sinisinta. Wala na ang pag-uurong sulong. Kayakin mo, Basilio, ang mga kabataan upang lumahok sa ating pagkakadigma. Walang pamana sa atin ng mga kaaway dahil nakakasilaw ang alahas at kayamanan. Isinama ni Simon ang binata sa kanyang laboratorio. Isang lamparang may katangi-tanging ayos ang kanyang inalabas. Inilahad ang loob ng sisidlan ng ilawan. Nitroglycerina po ba ang laman ng sisidlang bakal? Tanong ni Basilio. Higit itong matapang kaysa sa dinamita, tugon ni Simon. Pinaghalo-halo itong mga luha ng mga inapi sa lipunan at mga tinapak-tapakan dahil walang lakas sila. Tugtong niya. Parang naumi si Basilio at pagkatakot na noon lamang naranasan sa buong buhay niya. Inaayos si Simon ang lampara at nilagyan ng tornilyo. Napansin niyang tila may nais tanong si Simon. Magkakaroon ng isang salo-salo ngayong gabi, Basilio. Ilalagay ang lamparang ito na aking regalo sa gitna ng hapagkainan. Unti-unting lalamlam ang ningning ng lampara, hudyat na itataas nila ang itsa. Pagtaas nito, puputok at sasabog ang bombang wawasak sa silid kainan. Nakatayo naman sa mga sahig at bubong ang sako-sakong pulbura. Walang matitira sa mga nagsidalong bisita. Maayos na po pala ang iyong plano.
wala na po pala akong may tutulong sa inyo. Malaki ang may tutulong mo, Basilio. Kapag narinig na ang bomba, lalabas ang tagasunod ni Kapesang Tales at ang mga nilinlang kong militar ay mag-aalsa laban sa Kapitan General. Pamamahalaan mo ang ordinaryong mamamayan na walang sandatang tangan. Dalihin mo sila kay Coronga, nandoon ang mga inihahalilin kong mga sandata. Bigyan ng sandatang mga ito ako at si Kabesang Tales sa nga agaw siyudad at ikaw naman ang arabal at tulay. Na yung tanong ni Basilio ang anong sasabihin ng mundo sa planong pagpatay. Sinagot siya ni Simon na pupurihin at bibigyang katwiran ang mundo ang lalong malakas. Sumang-ayon si Basilio, bakit niya isasaalang-alang lipunang walang malasakit sa kanya? Natuwa si Simon sa narinig. Inabot kay Basilio ang revolver. Pinagbili ng maghintay sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na 10 ng umaga upang tanggapin ang huling utos. Sa 9 naman ng gabi ay lumayo ka sa daang analoge. Pag-uutos ni Simon, isiniyasat ni Basilio ang revolver at itinaga sa kanyang bulsa. At atin po munang sagutan ng aking 3 katanungan. Sino ang inaasahang bisita ni Simon? Ito ay si Basilio. Pumunta siya kay Simon para magpasalamat pagkatapos makalaya mula sa pagkakabilanggo sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ano ang pinaplano ni Simon? Ito ay pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Ano naman ang laman ng sisidlang bakal? Ang laman ng sisidlang bakal ay higit pa sa pinaghalong nitroglina at dinamita dahil ito ay pinaghalo-halong hinagpis ng mga inapi sa lipunan. At ang aral po na makukuha natin sa kabanatang ito ay kahit na nag-iisip ng matuwid ang isang tao katulad ni Basilio, may mga pagkakataong kakapit din siya sa patalim dahil sa nabubulagan ng mga suliranin at pinagdadaanan sa buhay. Yun lamang po. Muli, ako po si Danica Espiña Morgado. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.